His picture won't lie. Wala siyang suot na glove. Ngayon, ikaw pa gumagawa ng istorya, nasuot-suot niya glove na Opo. may hard knuckles. O, Y- tingnan mo, nakita mo. Your Honor. Basta ako ha, biker din ako. Opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, parang kang gago. Oh, gago ka. Gago. Magbisiklita ka tapos hard knuckles sa... Hindi mo magkailangan yan sa bisiklita. Pang motor yan. Pero my God, please, huwag niyo gawing tanga itong committee na ito na magsisinungaling kayo dito. Yes, sir. Otherwise, may consequence yung pagsisinungaling ninyo, ha? Pag nagsinungaling ka dito, Ay, hindi sa po. hearing na ito, you Opo. can be cited in contempt at pwede kita ipakulong sa baba. Opo. Sabi ka lang totoo, ha? Naintindihan ko po yun, Your Honor. Sabi ka lang totoo, huwag kang mag-imbento ng istorya dito dahil kung ikaw dismiss na pulis, ako retirado akong pulis, hindi tayo pwede magbubulahan dito, ha? Thank you for attending today's hearing. Today's agenda is the privileged speech of Senator Jinggoy Estrada, delivered last August 29, 2023 on the road rage in Quezon City involving a biker and a dismissed police officer. Let us begin with the presentation ng mga resource persons. Unahin natin muna yung the person himself, the biker himself, Alan Banjola. Please enlighten us what really transpired. Lahat-lahat from beginning to end up to this moment. Bakit bigla kang nandito ngayon? Kasi ang alam ko, ayaw mo nang magpakita at andito ka ngayon. So, from the very beginning, ikwento mo. Nangyari po kasi ito ng August 8 po. Sa iyong kaalaman, ha? Apa. Ito, yung totoo lang po talaga. Nangyari po ito ng August Oo, 8. kasi pag hindi ka magsabi ng totoo dito, Apa. alam mo na, wow, the consequences, Nangyari ba? po ito August Sabi mo 8. na totoo. Thank you. Pauwi na po ako galing trabaho. Habang binabaybay ko po yung Welcome Rotonda, paangat po yun, nasa loob po ako ng bike lane. Bigla po may pumasok na isang kotse. So ang ginawa ko po, dahil maliit na po yung linya, bumaba po muna ako. Pumasok sa bike lane. Opo, nandun na po siya sa bike lane. Okay. So bumaba po muna ako doon sa parking side ng South Asia College. Inunahan ko po siya. Kasi wala na pong space para po ma-occupy ko yung bike lane. Dahil nga bisikleta lang po ako, naabutan pa rin po ako ng bike. So nang time po na yun, nagit-git na po ako sa gilid sa loob ng bike lane. So wala po akong choice kasi pag hindi ko po tinapik yung kotse niya, either matumba ako sa kotse niya, masagasaan po ako, o mabagsakan ko yung mga pasahero na nag-aabang ng sasakyan. So pagdating po dun sa unahan, huminto po si Ginoong Gonzales. So dahil papunta po siya ng Irod, ako noon papunta ng Quezon Avenue, nagtapat po kami dalawa. In short, hindi mo nabangga yung likuran ng sasakyan niya. Nasa loob po ako ng bike lane, Your Honor. Hindi nga, ang tanong ko, Hindi po. hindi yung nag-sudden brake siya, binangga mo Hindi siya. kasi kung nabangga ko po siya, susubsub po ako sa Okay. salamin ng ano niya. Ng Tinapik mo? Tinapik ko po kasi Yung nasa... tapik mo ba, nakasira sa kotse, na-yupi yung kotse dahil tapik mo? Maliit lang po yung kamay ko, Your Honor. So, siguro naman, hindi ko kayang yupiin yun. So walang yupi. Wala po, nandun po ako sa loob ng bike lane. So paglabas po, nagkatapat kami. So nakita ko nga, medyo may edad na si Ginoong Gonzales. Medyo siguro, dahil na rin po sa traffic, medyo pagod na rin, uminit na rin po siguro ang ulo niya. So ako naman po, hindi ko na po siya pinansin kasi parang tatay ko na rin po dumiretso na po ako. Dahil doon po sa kanto ng Welcome Rotonda, may mga lumiliko pong sasakyan na galing E. Rodriguez, saka mga sumasakay po ng mga pasahero. Lumabas po muna ako konti ng bike lane kasi hindi po ako makakapasok Tiyempo naman po, nang pabalik na ako ng bike lane, doon na po pumasok si Ginoong Gonzales. Doon na po niya, nangyari po yung kinat na po niya ako at nabangga ko na yung gilid ng kotse po niya. Before that, wala kayong sagutan? Yung una, Hindi ko na po sinagot baba niya? Hindi ko na po inan si Ginoong Gonzales kasi nga alam ko mainit na pong ulo. Paano mo masabing mainit ang ulo? Anong Kasi pinagsasabi iba na niya? po yung itsura niya po So, Alam mo may galit na po talaga sa mukha niya. Siguro dahil na rin po sa pagod, dahil sa edad na rin. ikaw, hindi ka rin nagalit? Hindi po ako nagalit, sir. Hindi mo siya Kasi minura? nang nakita ko po siya nagalit, wala rin po mangyayari pag kinausap ko siya. Dahil ang taong galit po, pag kinausap niyo, sigurado, walang patutunguhan yung usapan niyo. Yeah, wait, Mr. Chairman, with your permission, tanong ko lang gaano kalakas yung iyong pagtapik sa kotse? Ang tapik ko lang po, parang normal. Medyo may kalakas. Kasi sa totoo lang, Hindi, kasi sa isang interview mo, na amin mo na may nangyaring may natapik mo, gaano kalakas na? Kasi, Mr. Chair, paglabas si Mr. Gonzales, mainit ang ulo So gusto ko lang yung malaman. tapik ko na, siguro nakatatlong ko sa kanya po, pokpok na gano'n sa gilid. Kasi para makaut ko po yung attention niya na, nagigit-git mo na ako. So doon po, nandun na po kami sa kanto ng Kitanlad, doon na po nangyari, nabangga ko na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po, talagang padiretso na po ako So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, si Ginoong Gonzales, tapos yun nga po, bigla niya akong sinapok nasa lubong ko rin ng helmet. Normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. So doon na po nangyari, kinasaan niya ako ng baril, na bumunod siya. So after po noon, nagano po kami sa hinila niya po yung bisikleta ko kasi akala niya tatakas po ako May pumagit na po sa aming siklista. Sabi ng siklista, wag naman ganun.
So sabi na tatawag tayo ng police. Doon na po nag-second motion si Ginoong Gonzales. O sige, tumawag ka ng police. So habang dinala po namin yung bisikleta ko sa gilid, meron pong gwardiya doon. Sabi sa akin ng gwardiya, huwag ka nang sumagot kasi may baril. So pagdating po ng siklista, may dumating na rin po yung mga police. Pagdating po ng police, pinakalma niya po yung sitwasyon. Ano po doon, tinanong po kami ng police kung anong nangyari. Tapos sinabi niya po yung side niya, sinabi ko naman sa akin. Binigyan din po ako ng payo ng police doon, ni Seradan. Sabi niya, susunod, huwag kang basta-basta tatapik ng kotse kasi hindi natin alam baka yung mga taong ganyan may pinagdadaanan, mainit yung ulo. So siguro, baka na-tempo lang na sa kanya ka na ano. So ako naman po, inamin kay Seradan, sabi ko, talagang nagitgit lang po ako, Sir Kako. Matagal na po ako nagbabike, may 10 taon na. Pumupunta pa ako ng Makati, Paranaque, binabike ko lang po yan. So sabi ko, talagang first time kong ginawa, tumapik ng kotse. Kasi maski sa akin po yun, nagmamaneho din po ako. Pag tinapik, magagalit din po ako. So sabi ni Ginoong Seradan, sabi niya, hindi namin pwede arestuhin si Ginoong Gonzales. Wala naman kami nakitang baril eh. So ganito na lang, sabi niya, tatawag tayo sa traffic sector para maayos to at magawa ng incident. Hindi mo sinabi na may baril? Sinabi ko po sa kanya. Tapos ano sabi ng pulis? Wala naman po silang nakitang baril, sir eh. Wala silang nakitang baril. Opo, pagdating po nila. Sinumbong mo. Sinumbong Kasi may ko. baril yan, Opo. kinasahan ako. Opo, pero sabi nga nila, wala po silang nakitang baril, kaya hindi po nila pwedeng arestuhin si First Adan. Gonzales. Continue. So yun po, nang tumawag po si Sir Adan sa traffic sector, mga 30 minutes, dumating na po si Sir Rasay. Galing pa po sa isang responde sa traffic incident. So tinanong niya, anong nangyari? Sabi ko, yun nga, ginitgit po ako ni Ginoong Gonzales, nabangga ko siya, yun na po na may baril siya. So sabi niya, ba't wala ka sa bike lane? Sabi ko, na lumabas ako kasi kinat niya ako kako. So sabi ko, may baril siya. Hindi naman po kasi nakita ni Sir Rasay. Sabi ko, may CCTV naman po kako para makita nyo rin yung totoo. So doon po nangyari na pumunta po kami ng barangay. Doon na po nakuha na nagsasalita po ako doon sa CCTV kasi kako yun may baril. Pagkatapos po noon, sinakay po ako ni Sir Rasay, pumunta po kami ng traffic sector sa Kamuning. Pagdating po ng Kamuning, yung that time po kasi maraming traffic incident na nangyari, marami pong tao doon, nakapila kami. So, dinala muna po kami doon sa pinaka-head, yun nga po, pinanood yung video. So, sabi nga, anong plano nyo? So, that time po, medyo mainit para yung ulo namin. Sabi ko, magdidimanda ako, pareho kami magdidimanda. So, yun nga, Tapos, ang nangyari po noon, naghintay po kami na gawin yung report po. So, dahil siguro mga pang-apat po kami, natagalan po kami doon sa traffic sector. Pagkatapos po doon, ng traffic sector, inalam po nila kung saan yung nakakasakop na police station po. Yun nga po yung Galas. So tinawag po nila doon sa Galas station, sinundo po kami. Pagdating po doon ng mga kapulisan po natin sa traffic sector, pinasakay na po nila kami sa mobile. Actually po, pag galing po doon sa traffic sector, may isang barangay na, kasapi ng barangay na nag-a-assist po sa akin na kamotor hanggang sa nakarating po kami ng Galas station. Pagdating po doon sa Galas station, tinanong po kami ng kapulisan kung ano nangyari. Yun nga po na nagkaroon kami ng tapos natutukan ako ng baril. So sabi ko doon kay Sir Kako, doon po nangyari sa Welcome Rotonda. Sabi ko, pwede natin check baka may CCTV. So wala rin po kasing idea ang kapulisan natin that time. Sabi niya, sige punta tayo doon. Tingnan natin kung meron tayong makikita ng CCTV para makita natin kung paano nagsimula. So pagpunta po namin doon, chinek naman po nila lahat yung CCTV po sa area na yon, lalo na po doon sa ng Southeast Asia College. Yun nga lang po, mayroong CCTV, ang problema, sira po. At meron doon sa kabila naman po, sa isang establishmento, hindi naman po gumagana. So pagkatapos po doon, dahil wala naman, bumalik na po kami ng Galas Station. Bago po kami bumalik, dumaan po muna si Sir sa barangay Don Manuel. May binigay pong papel. So bumalik na po kami ng Galas Station. Pagbalik po namin ng Galas Station, habang may ginagawa si Sir doon sa niya na sinusulat, pag-isip-isip ko kako, malaki abala na sa akin to eh. Unang-una, walang kasama yung mga anak ko sa bahay, wala yung misis ko po. So naisip ko naman po kako, wala namang mawawala sa akin kung magpapakumbaba ako kako. Total, wala namang nangyari sa akin. So kinausap ko po yung si officer, yung sa investigador po kako, Sir, magkano bang babayaran ng yung mga nadadami sa kotse na ganyan? Sabi ko, wala kasi akong idea eh. Sabi naman niya ng gano'n. Anong damage pala nung kotse niya? Yung nagasgasan ko po sa gilid, yung tinamaan ng handle ko. Yung gilid na? Opo. Hindi Mahaba sa tapik, kasi hindi yun. sa tapik. Hindi po, mahaba po yun eh. Mula po doon sa puno hanggang doon sa driver's side po. Okay. So sabi ko doon kay Sir, sabi niya, usually sa Banawi, mga 2.5 siguro, ganyan. Sabi niya, Sir, ganito na lang po ako. Kausapin niyo na lang po si Ginoong Gonzales, pwede ko naman bayaran yung na-damage ko. Sabi ko, pwede kami mag-usap, tawagin niyo po, mag-usap kami yung lalaki sa lalaki. So nga po, siguro dahil nag-subside na rin yung galit ni Ginoong Gonzales, nagharap po kami dalawa. So sinabi ko sa kanya, Sir, kako, kung ano may nadamage sa kotse nyo, babayaran ko yan. Pero hindi cash kako, hulugan kung gusto nyo. Doon nga po, siguro napag-isip din ng Ginoong Gonzales na seryoso naman pa ako sa sinasabi ko. Sabi ko, Sir, may 800 ako. Itong 500, ibibigay ko in good faith. Sabi ko, paunang bayad doon sa na-damage ko. Ngayon, kung may problema po doon,
iiwan ko yung number, tawagan niyo po ako. Hindi ko po tatakbuhan yung responsibilidad ko. So doon naman po sa portion na yon, humingi din po ng pasensya sa akin si Ginoong Gonzales. Sabi niya, pasensya ka na kasi pag rush hour, di natin maiwasan may napapasok kami sa bike lane. So pasensya ka na doon sa nagawa ko. So doon po nangyari, nang nagkasundo kami, nagkamay po kami. Ako wala na po akong galit sa kanya eh. Napatawad ko na po siya. So nagkamay kami, nagyakapan. Tapos ang isa pong inano ko doon sa pulis, ako sir, isa lang concern ko. Kasi papadyak pa po ako pauwi, galing to ng Welcome Rotonda hanggang Caloocan. Sabi ko, paano po yung safety ko? So, ang sabi po ni sir, sabi niya, huwag kang mag-alala. Bakit ka? Akala ko ba nagkaayusan kayo? Nagkabalikan kayo ng loob? Oh, hindi eh. Kamayan ba Hindi, kayo? bago po kami nangyari, sir, inano ko muna yung safety ko po, sir eh. So, before kayo Opo. nagkamayan, Opo. bago kayo nagreglo, nagtanong ka? Opo, yun Alam nga- ko after na. Hindi po. Sabi ko, paano po yung safety ko? Sabi ni sir, yung sa investigaro, walang mangyayari sa'yo. Pag oras na may gumalaw sa'yo, siya ang unang aarestuin namin, siya ang person of interest. So, sumagot naman po si Ginoong Gonzales. Sandali lang ha, balikan Opo, ko lang yung sabi mo, nagbayad ka? Yun po yung good faith ng pagkabigay ko sa kanya, Sir Kano? Honor, 500. Kasi nung una, ayaw nga niya tanggapin. Sabi, ba't di na lang 800? Sabi ko, sir, pangkain ko po yung 300 matitira kasi nagugutom na ako, nanginginig na ako sa gutom ka ako. Sigurado So, ka? In good faith na gusto? Opo, binigay ko po yung Bigay mo lang? Honor kasi Ayaw niya tanggapin? nung una po, kaso nung huli, nakumbinsi ko na rin po. Okay. Sabi ko, hindi ko naman tatakban yung responsibilidad ko kako sa nagasgas, yung damage ko sa kotse mo. Babayaran ko yan, kaya iniwan ko po yung yung cellphone number ko po. So nang nagbitaw naman po si Ginoong Gonzales na walang mangyayari sa akin, doon na po na nagkamay na po kami. Niyakap ko nga po siya kasi wala naman po, okay na po sa akin yun eh. Nagpakumbaba na po ako. So doon nga po sa portion na yun, pati yung anak niya, kinamayan ko kasi sabi ko walang samaan ng loob. Ayaw ko magtanim pa yung samaan ng loob kasi nagayos na kami. So after nun po, umalis na po sila, kinuha ko yung bike. Pag alis ko po, tinawag pa ako po ng isang pulis na investigador. Sabi niya, sir, kain muna tayo o magkape kasi malayo pa papadyakin mo, madaling araw na. Yun nga lang po, iniisip ko yung anak ko dahil walang kasama, hindi ko na po napagbigyan yung imbitasyon niya. Kaya doon na po, umuwi na po ako ng that time po. Doon po nagtapos yung lahat. Your Mr. Honor. Chair, pwede ko lang i-clarify yung kay... Yeah. Sir, Apa, Your clarify Honor. ko lang yung sinabi mo dun kay sa police officer Adan, no? So Apa. nung sinabi niyang walang barel, hindi niya tinanong si Mr. Gonzales, may baril ka ba o hindi? Tinanong niya po, pero yun lang po hindi ko po alam kung ano yun kasi malayo na po distansya namin dahil pareho nga po kaming mainit. Sa'yo, hindi niya tinanong kung meron witness o hindi. Yung witness po sa baril. Actually po, maraming witness nung tatanungin. Ba't tinanong ba ng police? Tinanong po ako ng pulis, kako maraming tao dun, saka ako may CCTV naman kako. Tapos hindi niya tinanong yung mga witnesses. That time po kasi nagsialisan na po yung yung mga motorista, yung mga nakikiosyoso doon nagsialisan na po kami na lang. Ba't paki-describe? So kung ako yung police at sinabi ko nga, paano yung pre? Hindi ko nakita yung barel. So sinabi mo, anong sagot mo sa kanya? May mga witnesses o may CCTV? Yun nga po ang sagot niya, wala po silang nakitang barel kay Ginoong Gonzales po. So, hindi po nila pwedeng arestuin kasi nga wala nga po sila, yung baril nga po. But prines mo ba yung issue na, hindi sir, meron, may mga witnesses nga. Kasi like, Sinabi ko naman po, kaso nga lang, wala po talaga silang nakita yeah. that time. The reason, Mr. Chair, just for the record, no? Kasi ang mga nagmalasakit sa'yo, yung mga nag-social media, nakakapanood kasi ng TV yan eh. Opo, opo. And usually, if you watch police shows, and of course, they emphasize the best in policemen, di ba? Opo. Talagang nag-iimbestiga. It's common pagka may aksidente na meron nagrereklamo na, boss, ba't hindi mo imbestigahan pa ng konti? Kasi katulad nung sinabi mo, yung security guard na nagsabi sa yung huwag kang lumaban kasi may barel. So kung yun nakausap niya at may barel, di ba? Siguro po yung security guard ayaw din po siguro makialam dun sa issue na yung Anyway, pumasok na- baka we can pursue that later on, Mr. Chair. Just note lang na I'm not judging si Police Officer Adan as of now, no? Apo, apo. But yun nga eh, yung pag napapanood ng tao sa TV na bakit sila pagka ganun? Talagang grabe mag-imbestiga bago bitawan. In your case kasi, parang binitawan ka agad na, sige, wala kaming nakitang barel, so, di ba? If I'm not mistaken, Attorney Fortun, di ba? Crime has just been committed. Di ba? So, anyway, we can pursue that later pag ikaw na ang magsasalita. Thank you. Thank you, Your Honor. Tapos na lahat. Opo, opo, opo. Ito, after lumabas, ilang weeks yun bago lumabas yung Mga 3 weeks. video? 3 weeks. Opo. Okay. After 3 weeks, ito na, nagkagulo na. Opo. Dahil nakita nagkasal ng baril. Opo, opo. Tapos, pinalo up ka ng polis kung mag-file ka ng kaso. Dahil nga, nagkakaroon ng public uproar. Actually Dahil po, doon may sa mga- pagkasal ng baril. Sorry po. Sinabi mo daw, ayaw mo nang, hindi ka na interesado? Am I correct? May mga tumawag po sa akin. Actually, ang isang tumawag po sa akin si General Torre. Pero that time po kasi, nasa mall kami ng anak ko naglalaro po sa time, so hindi ko po nasagot ang tawag niya.
So, Ano, mga text, tawag, or what nag-text na po sa akin si General. pilit ka sa police? Oo, nag-text po sa akin nag-text po sa akin si General Torre. Sige. Gusto niya sana ako kausapin tungkol dun sa video namin ni Ginoong Willie Gonzales. Kaso lang po, that time magulo pang isip ko po kasi ang dami pong tumatawag sa akin, hindi ko naman kilala eh. So nasagot ko po yung text ni General Torre, 8 o'clock na po ng gabi. So sabi ko sa kanya, sir, ayaw ko na mag-comment sa issue na yan kasi ako iniisip ko naman yung safety ng pamilya ko. Tapos na po kami dyan eh. So yun po ang sagot ko kay General Torre po. Sa text niya po. Thank you. Maraming salamat. We proceed to Mr. Willie Gonzales. We want to hear your version of the incident from nagsimula hanggang natapos. Galing po ako ng trabaho. Almost 2 years na po akong bumabagtas to sa Espanya, pauwi sa bahay ko po. Approaching po ng UDMC o Welcome Rotonda, yung bike lane po, minsan natatapakan po ng 2 gulong sa right side ng mga kotse. Dahil pag ganun po kami ng E. Rodriguez eh. Pumreno po yung nasa harap ko, pumreno din po ako. Maya-maya gumalabog po yung kotse ko. Pagkalabog po ng kotse ko, tinignan ko sa salamin kung ano yung nakabangga sa akin. Hinandbrake ko, binuksan ko yung kotse ko po, bumaba ako. Pagtayo ko sa kotse ko, Your Honor, nakita ko, bisikleta. Sabi niya, minura niya ho ako ng PI eh. Sabi niya, PI, gago ka. Bigla kang pumreno, kung hindi ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Dali nagsabi ka daw sa kanya ng putang ina? Wala po akong sinabi. Ha? Wala po, Your Honor. Wala. Kung mayroon man pong bumangga sa kotse ni Ginoong Gonzales, malamang po hindi ako yun. Kasi nasa right side po ako ng bike lane. Right side ka. Opo. So hindi mo siya nabangga sa likuran, sa gilid ka. Hindi po. So anong nakita mo? Yeah, continue. Tapos po, di sabi ko sa kanya, binalik ko po lang yung GAGO na mura niya. Ito, Mr. Gonzales, Opo. I want to inform you that pag nagsinungaling ka dito, Ay, hindi sa po. hearing na ito, you Opo. can be cited in contempt at pwede kita ipakulong sa baba. Opo. Sabi ka lang totoo, ha? Naintindihan ko po yun, Your Honor. Sabi ka lang totoo, huwag kang mag-imbento ng istorya dito dahil kung ikaw dismiss na pulis, ako retirado akong pulis, hindi tayo pwede magbubulahan dito, ha? Yes, Your Honor. Hindi po, Tayo, hindi po. Yung totoo lang po, yung yung totoo totoo lang po sinasabi ko. Kung ano po yung interview sa akin ni Katunying, yun din po ang sasabihin ko sa inyo. Sige, continue. Yung po, ang nagpainit ng ulo ko, dahil nung pagbalik ko sa kanya nung mura, habang nakatayo ako, ang ginawa niya ho, sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko, na nakagwantes po siya ng pang-motorsiklo, yung may mga knuckles po, yung plastic. UP naman po, kitang-kita naman po ng mga investigador eh. Sabi niya sa akin, Investigador, Police Staff Sergeant Peralta po, Your Honor. speed investigador ka ng Traffic po. traffic. Pan inspection po nung sasakyan, meron po siya sa bandang roof po nung left side. Saan? Left side po. Left side, Ng roof po. Roof? Sa bandang bubong. left side ng roof. Apo. Anong dent doon? Nakita mo? May medyo gas-gas po, Your Honor. Gas. Picture po ako. May picture ka. Apo. Yung ba tinapik mo, yung bubong ng kotse? Hindi po. Gilid lang ng kotse po. Gilid ng Nasa kotse right ang side sinabi po ako mo? ng bike lane eh. Nasa kanan po kasi yung bike lane eh. Ito Willie Gonzales at saka Alan Banjula. As far as both of you are concerned, wala na tayong problema. Kasi nagkarigluhan kayo, Yes, Your Honor. Nagkarigluhan kayo. Yes, Your Honor. Pero my God, please, huwag niyo gawing tanga itong committee na ito na magsisinungaling kayo dito. Yes, sir. Otherwise, may consequence yung pagsisinungaling ninyo, ha? Ang sinasabi- Huwag ka magsinungaling, please. hindi po ako nagsisinungaling po. Sige. Ang sinasabi ko lang po, Your Honor, yung tunay po na pangyayari. Kasi biktima rin ako rito eh. Nawalan ako ng trabaho, na ano ko sa social media, mga anak ko, pamilya ko. Naku, hindi naman po sinuntok yung kotse ko. Siguro yung bangga lang ko sa bumper ko, pagpapasensyahan ko na eh. So, do you confirm na merong Nung in-inspect ko po, Your Honor, may nakita lang po akong parang nakita ka? Meron po. Then, Hindi mo tinanong yung biker na ikaw bang gumano nito? tinanong ko po, Your Honor, ang inamin niya lang po, may parang tinapik siya. May tinapik siya. Apo. Hindi mo tinanong kung saan siya nagtapik. Investigador ka eh. Ano? Tinanong ko po, Your Honor. So, saan daw siya nagtapik? Doon naman daw po sa may bandang sa side po ng bike lane. Sa side ng bike. Bakit mo you took hook, line and sinker yung sinabi niya na sa bubong yung nang gasgas? Anong investigador ka eh? Kung inayos mo yung trabaho mo, dapat pagdating dito sa investigasyon na ito, sikat ka na investigador dahil ginawa mo lahat. Pero ngayon, magdududa ang tao sa iyo na baka may pinapaboran itong investigador na ito. Dahil hindi tinanong talaga kung saan ang kinalabog niya. But anyway, sige. Continue, Willie. Continue. Pagkatapos po noon, dinerte finger po niya ako, humabol ka kung kaya mo.
Sumakay po ako sa kotse ko kagad, hinabol ko po siya. Upon reaching Welcome Rotonda, in the middle of the street po, going E-Road and going QA, may kotse pong tumabi sa akin. Be sure ha, kay kung mayroong somebody independent from among you two can provide corroborating statement na mag-corroborate kay Alan Banjula, then you are liable to be cited for contempt, ha? Apo, yes, Your Honor. I understand, You're lying, ha? I understand, Your Honor. Kaya nga, inibitahan naman dito yung vlogger. Andiyan ba yung vlogger? Vlogger. Kasi apparently, yung vlogger na yun ang nakakuha sa totoong pangyayari, kaya kayo sinusundan yung vlogger. Kung merong independent mong makapagsabi, mag-corroborate sa kanya, then alam mo na. Mr. Chair? Your Honor. Yes. Sir, sorry for interrupting. Pero ang sabi kasi ni Mr. Gonzales, naka-gloves si Mr. Banjola na pang-motor na may knuckles. Knuckles. Tama po yun? Yes, Your Honor. Kasi meron ho kaming picture na nakuha. Paki-flash na lang po. Close-up image. Parang wala naman siya. May suot ba kayong guantes nun, Mr. Banjola? Naka-guantes ka nun? Naka-gloves ka? Wala pa akong gloves sa... Ayan, Your tama Honor. ba ito? Ito bang nakikita mo? Wala pa akong gloves kasi nga nasira po yung gloves ko. Oo nga po. Itong nasa litrato ngayon, Opo. yan yung incident. Opo. Wala ka talagang gloves. Wala pa akong gloves. Ayun po, yun lang, Mr. Chair. Kasi yun po sinabi ni Mr. Gonzales, may glove siya na may knuckle. Oh, Mr. Gonzales, Yes, Your Honor. this picture won't lie. Wala siyang suot na gloves. Ngayon, ikaw pa gumagawa ng istorya, nasuot-suot niya glove na Opo. may hard knuckles. Y- O, tingnan mo, nakita mo. Tingnan mo. Ang makakakita po niyan mismo, yung kanan po niyang kamay, nakagwantes po na makikita naman po ng mga pulis eh. Yung kanang kamay, yung kanang kamay niya, wala rin gloves. Bare hands. Tinatanggal niya po nung dumating na po yung mobile. Kaya sabi ko nga, Ano niya tinatanggal? Wala pang mobile yan, nagtututok. Akma ka pang bubunot eh. Oo. hindi, ang maganda pong kuha dyan, Your Honor, yung itinabi ko na, Please, silence muna, silence. Ha? Huwag kayong maingay. Your Honor, nung itinabi na po namin yung bisikleta, yung mga pulis po dumating, makakapagpatunay na talaga pong totoo po sinasabi ko po, hindi po ako nagsisinungaling. At Kaya nga, totoo siya sabi mo, pero totoo rin itong picture na ito na nagsasabi na wala siyang gloves. Alam mo, Mr. Gonzales, kahit anong sabihin mo, ang tao na nanonood, sabihin nila na dati kang pulis. Kaya naman kung palagi nalang sabi ng mga pulis sinungaling. Pulis ka, di ba? Pulis ako. Hindi po ako. Ayaw natin masira yung organisasyon natin at pag i-accuse tayo na sinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling, Your Oo. Honor. Kitang, Paano nga yan? How can you yung kaya ko nga ho i-describe po yung yung guantes niya. sige, describe mo. Kulay itim po, tapos meron po bilog-bilog dito na plastic po, hard plastic. Yung kanan pong kamay niya. So, kaya nga, wala mang... Yung kanang kamay mo lang daw, may suot na gloves na may hard plastic. Yung mga biker po, Your Honor, hindi nagsusuot ng gloves na hindi pantay yung dalawa po. Sir Chair, meron din akong Yes, picture ng that's it. right hand niya. Wala talagang gloves eh. Ito, papaplash ko namin dyan. Wala talaga siyang suot na guantes. Nandito na sa cellphone ngayon. Your Honor, Dali lang, Mr. Gonzales, sandali lang. sige po. Oh, very clear dito. Oh. Wala siyang hawak, wala siyang gloves talaga. Your Honor, Saka ako ha, biker din ako. opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, para kang gago. Gago ka. Gago. Magbisiklita ka tapos hard knuckles na, hindi mo magkailangan yan sa bisiklita. Pang motor yan. Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. May mga nakakita naman ng mga tao doon na baka ho nung bago ko siya abutan ay tinanggal niya na po dahil UP po talaga yung kotse ko po. Hindi po may UP yun, ng bare hands lang po, Your Honor. Pero kung ako pasuntukin mo sa kotse mo, Ay malakas. mas malaki UP yung kahit na bare hands ko lang. Na ganun ko Yes yung po, kotse mo. naintindihan ko po, Your Honor. Pero Sana, huwag kayong manufacture ng istorya dito, Mr. Gonzales, ha? Kasi hindi po ako nagmamanufacture. regardless kung nasabi mo niya sa ibang forum na naniniwala sila, not in my committee. You cannot fool this committee, ha? Yes, Your Honor. Very clear yung nakikita doon sa picture na wala siyang gloves. Yun nga ho ang problema ko. At the time of the incident po, magkaharap po kami. Nung sinuntok po niya, harap po ako. Malapit po ako sa kanya sa distansya niya. Kaya kitang-kita ko po, nakagloves po siya. Mamatay man po ang buong pamilya ko. Hindi So, po kung idamay pamilya mo sa kasinungalingan mo, Hindi po ako nadamay mo pa yung pamilya mo. hindi po kasi ako nagsisinungaling, Your Honor. Pamilya mo, idadamay mo kung magsinungaling ka. Yan o. Tingnan mo yung picture na yan o. Walang gloves yung right hand niya. Sa incident na po yan, Your Honor. Second incident, Your O Honor. ibig mong sabihin, from yung pagtapik niya ng kotse niya, tinapon niya yung gloves niya, tapos tuloy-tuloy siya magbike. Ang mahal ng gloves na yun ha, yung may knuckle, itatapon niya.
Hindi ko po alam kung nilagay niya po sa belt bag niya o saan po. Pero basta ako po nagsasabi po ako ng totoo sa inyo, Your Honor. Mataas po respeto ko po sa inyo. Yes, yes. Wala na tayo dyan sa respeto. Ako rin, nagrespeto rin ako sa'yo. Kapwa-tao kita. Nagrespeto ako sa aking kapwa. Pero kung halata naman masyado na nagsisinungaling ka dito, I cannot out of respect to this committee, hindi ko rin tatanggapin yung sinasabi mo. Hindi rin ako maniniwala talaga. Sige lang, continue. Anyway, after that, please. Tapos po, sumakay po ako sa kotse ko, hinabol ko po sana siya. Nag-isip po ako, baka madamay pa yung trabaho ko, gulo, bagong opera din ako sa spine, mahina na rin naman ako, inisip po gulo pa to. May tumabi po sa aking kotse, bukas po kasi yung bintana ko dahil hinahanap ko kung saan siya nagpuntang way, kung E-Road o Quezon Avenue. Sabi nung kotse, yung sumuntok sa kotse mo, dumiretso ng QA. So, diniretso ko po ng QA. Kung makikita niyo po yung CCTV ng barangay po, yung kinuha namin ng mga pulis, at kasama po si Mr. Banjola, kung makikita niyo po, hindi po cut na style ng pulis po yung ginagawa ko. Dahan-dahan po akong kumakanan, pinapatabi ko po siya. Dahil binangga at sinuntok niya po yung kotse ko eh. Hindi po yung abrupt po yung cut ko, hindi po ganon. Yung style natin nung araw sa mobile, hindi po ganon. Tapos pumunta po siya sa kaliwa ko. Kaya kung makikita niyo po sa CCTV, ang pagkabi ko ng kaliwa, dahan-dahan pa rin po. Which is, sa tingin ko, intention niyang ginanon ho yung bisikleta kasi ang haba ho nung ano ko, nung tama ko, mula tail light dulo hanggang doon po sa may side mirror po. Sige, pause ka muna. Mr. Badjula, Alan, Honor, intention mo talaga na gasgasin yung kotse niya? actually, Your Honor, kung makikita nyo sa CCTV, papasok na po ako ng bike lane nun. So pagpasok ko po ng bike lane, pumasok po si Ginong Willie Gonzales, pagkat niya po ng ganyan, syempre, pabuelo na po, pababa po hanggang dito aso yun. So hindi ko na po maiwasan sumalpok dun sa kotse niya. Kaya nagasgasan ko po yung kotse niya. Ipa-play nga natin. Please, i-play the video. Sige, please. Ako nakikita. Pwede mang, Mr. Banjula, Yes po. para bang pwede mang umiwas? Bakit parang maluwag sa kaliwa eh? Ano mo nga, i-play mo nga uli. I-play mo uli. Ewan ko how to evaluate that. Senator JB, paano mo evaluate yung Alan. video na yan? Alan, Yes po. kasi tayo minsan nangyayari yan. No? Opo, opo. Alam mo, nagbabike ako, minsan may nakaharang, may nagbababa. Opo. No? Minsan pwede natin iwasan eh. Pero inaano ni Senator Bato, maluwag yung right lane, bakit sa kaliwa ka napunta? Parang yun yung tinatanong niya. Paano ka napunta? Papasok na po ako ng bike lane yan, Your Honor. Kaso lang, bigla siyang pumasok doon, so nakabig ko pa kaliwa po. Talagang hinahabol ka na nito ng panahon. Ito na yung second incident. Opo. Hinat ka niya. Opo. Yan. So, Kaya ka napunta sa kaliwa. malapit na po yung kaya hindi na ako makapagpreno talaga eh. Kaya na sa kotse niya. Kaya hindi ka na makapunta sa bike lane dahil Nandun na po siya. Opo. Kasi pag ni Senator Bato, medyo maluwag dito eh. Yun ang tinatanong namin, Hindi po bakit ako- napakaliwa ka? Hindi pa ako pwede pumunta ng gitna ng kaliwa, Your Honor, kasi pag ako nabangga dyan, wala akong kalaban-laban po. Ako pang masisisi dyan, sigurado po ako din. At saka parang ito na yung second incident na talagang hinabol ka na ba niya? Ito na ba yung hinabol ka na? Opo, yun na po. Pangalawa na? Saka may papaano po yung sakyan palabas ng Kitanlad po eh. Yung pong high ace. May nakita kong high ace, ayun. Ayan po. Okay. So, yan naman po usually ginagawa nating mga siklista. Pag mayroon pong iiwas po tayo konti. Iwas na lang. Di O, ba? kasi kanto po yan eh. Anong part ng bisikleta nakatama sa kotse niya? Manubela? Yung handlebar ko po. Handlebar? Opo, kasi naisandal ko po doon sa kotse niya eh. Kung hindi po nasandal sa kotse niya, talsik po ako, malamang masasagasaan po ako ng sunod na sasakyan sa left side po. So parang ang nangyayari po, sumandal po ako doon para lang hindi po ako tumalsik. Okay. Kaya hindi Mr. po ako kinontrol. Gonzales, please continue. Yes, Your Honor. Sige. Tapos po, nung may tumabi po sa akin kotse, sabi niya, kasi nakabukas po yung bintana ko eh. Nagbaba siya ng bintana, sabi niya, yung sumuntok sa kotse mo, nasa QA, wala dyan sa E-Road. So nag-turn po ako na papuntang Quezon Avenue. Habang bumabagtas po kami, nakita ko po siya palinga-linga. So ginawa ko po, kung makikita niyo po sa CCTV ng barangay, kinakabig ko po yung kotse ko, unti-unti pa kanan. Sinisigawan ko siya na itabi mo. Bilangga mo ko, sinuntok mo yung kotse ko, itabi mo, mag-usap tayo. Ayaw ho niyang tumabi.
So ang ginawa ho niya, pumunta ho sa left side ko, labas po nung bike lane. Kaya kung makikita niyo po, labas na po ng bike lane, yan po, yung pagpasok ko po sa bike lane na yan, dahil nga ho pinapatabi ko siya. Yung paglabas ko naman po dyan sa bike lane na yan, dahil kumaliwa nga po siya, pumunta siya sa left side. Na ayaw naman ho talaga niyan tumabi. Ang sa akin po, bilang dati pong otoridad, gusto ko lang ho implement yung natin, yung citizens arrest. Dahil sinuntok po yung kotse ko at minura ko sa harapan ko po eh. So gusto ko po implement lang yung Rule 113 natin na Section 5, yung citizens arrest. Dahil wala pong pulis ako makita eh. Pero kung may pulis po ako nakita, tatawagin ko po, pahuhuli ko po siya. Ngayon, wala naman ho akong rason para magalit ng husto at habulin siya kung hindi ho totoo na sinuntok niya ho yung kotse ko. Wala ho akong rason para Ang maganda po nito, nanawagan po ako rin sa kumukuha ng video. Bakit alam niya beforehand na may mangyayari sa amin ni Mr. Banjola dahil as if may nakita siya o nakapture siya na insidente ng panununtok. At yung kotse naman po na tumabi sa akin sa Welcome Rotonda at nagsabing, yung sumuntok ng kotse mo nasa Quezon Avenue, iniimbitahan ko rin po sana to shed light para malaman po natin yung buong katotohanan. Kilala mo yun? Hindi po, yun nga po eh. So binalikan po namin ng pulis galas. Dala po namin yung mobile ng galas, kasama po si Mr. Banjola, inisa-isa namin lahat yung CCTV para makita po kung paano ako nabangga sa likod at paano po kumantong sa pagsuntok sa kotse ko para buong-buo po yung video sana. So ituloy natin doon. Yung pinatabi mo siya, tapos nagasgas yung kotse mo. Opo. Sige nga, continue. Humingi po ako ng kapatawaran sa inyong lahat na hindi po ako nakapagpigil na mabatukan siya. Kasi nga ang haba ho nung habulan namin eh. At masakit po kasi sa loob ko yung suntukin yung kotse ko at dirty finger ako sa mukha. Yung bangga po niya sa bumper, initial na bangga niya, pwede ko pa hong patawarin eh, Your Honor. Pero yung sinuntok sa harapan ko at dirty finger ako, parang nag-isip nga ho ako, nag-second thought ako na actually mag-i-erode na ho sana ako eh. Kung walang tumabi sa akin na kotse at nagsumigaw, na yung sumuntok ng kotse mo, tumiretso ng QA. Meaning, meaning, Tuloy ka muna doon sa after that incident, hanggang sa pagkasamo ng baril. Opo. Pagbaba ko po, sabi ko, ba't ayaw mo tumabi? Kanina pa kita hinahabol. Sabi niya, bakit? Ano ba ang problema? Sabi niya ho, yung mata niya nanlilisik. Siyempre, mahina na ho ako, matanda na ho ako eh. Dumidepensa po ako, maatras ako. Pero inamin ko na po, umingi po ako ng tawad dahil nabatukan ko po siya. O ikaw una ng batok. Opo. Oh, Inaamin ko po yun. Siguro dala po na silakbo ng damdamin ko sa pagkakasuntok niya po sa kotse ko, Your Honor. Yun lang So po. nung pinatukan ka, nalilisik na yung mata mo, na atakihin mo siya? Hindi po, Your Honor. Actually, normal reaction lang po sa atin yung pag binatukan tayo, magre-react po tayo kahit sinong tao po. Anong reaction mo? Susugurin ko sana siya. Susugurin mo siya? Opo. Kasi reaction ko, Sigurado ka, susugurin mo siya? Ha? gumalaw po ako ng ganun eh. Nagano po ako sa... So sinabi mo ngayon, na susugurin mo sana siya? kasi binatukan niya Binatukan po. ka eh. Oh, reaction ko po talaga yun na pag bumaba ako ng bike, ko siya Oh. may baril po kaya hindi na po ako na Tumatras ka? matras po ako. Baril po yun, wala akong patama doon. Tuloy ko lang. Ikaw, bakit ka nag-decide na kumasa ng baril? Bumunot at kumasa ng baril? Ang intention ko po noon, bumunot ako at nagkasa ng baril dahil pasugod po siya sa akin kahit i-review po natin yung inamin naman niya, susugod siya. Dinipensa ko lang po yung sarili ko at 45 degrees lang po. Alam niyo naman po yun, naka 45 degrees lang po tayo dahil pag gusto lang natin i-disable yung tao, if ever susunggaban niya ako. But still, kahit hindi mo tinutok, gantuting pa rin Opo, yun. mali po. Kasalanan. Pulis ka, di ba? Opo, opo. Once may hawak ka ng baril, tinutok mo o hindi, sa harapan ng tao, Yes, Your still Honor. gantuting yun. Yes, Your Honor. Humingi po ako ng... Revised Penal Code violation yun. Yes, Your Honor. Humingi po ako ng tawad sa parte pong yung pambabato ko at yung pagbunot ko at yung pagkasa ko. Humingi po ako ng tawad sa lahat. Hindi lang po sa kanya o sa lahat po sa inyo. Kasalanan ko po yun, nabigla po ako eh. Kasi ang isip ko po noon, idepensa ko yung sarili ko dahil hindi naman ako ganun kalakas eh. Galing ako sa spine operation eh. So, isip ko, yung inamin naman po niya, susugurin niya ako. So, sa akin po is, yung element na isya kumanman lang siya, wag niya akong masugod. Kasi kung madadakma niya po ako, baka mapatay niya po ako, mahina po ako eh. Bagong opera po ako eh. So, Mr. Willie Banjula, Alan po, Your Honor. Alan, Opo. Willie, taga-media yun, di ba? Media yung Willie Banjula. Alan Banjula, Apa. clear tayo Apa. na susugurin mo siya. Kaya siya nakabunot ng baril at nakapagkasa. Normal reaction ko lang po yun, Your Ano Honor. reaction? Kasi binatukan niya ako eh. Oh, binatukan ka. Opo.
Bumaba po ako ng bike. Nag-retaliate. Opo, So, retaliate. kaso lang po, inano niya ako ng, kasi ba't niya ako binatukan eh? Sabi ko, pwede naman niya ako kausapin na maayos. So nga, bakit mo siya binatukan? Kasi ayaw niya huminto mula Espanya po. Ang haba po ng habulan namin. Hindi nakahinto na nga eh. Hindi, Hinto na doon. nung hinahabol ko po siya, Oh. dapat po, kung talagang tinong tao siya, biker, dapat, kasi marami po akong kaibigan biker, wala akong nakilalang biker. Maski ako po, nagbabike po kami na anak ko dati, nung araw na wala pa ako sakit. Pero hindi ho namin inugali yung mampalo o manuntok ng kotse. Kasi alam namin, masama ho yun. Magagalit yung may kotse po. So what happened after that? EPO, Ah, anong ginawa niyo sa barilya? Sir, yung ginamit po na baril was confiscated by QCPD, sir. Immediately, sir, yung nung nakita natin yung insidente. Sandali ha? That was confiscated after that incident o matagal na? Kung hindi nag-viral yung video, hindi na confiscate. General Torre, Your Honor, what happened sa baril niya? Sandali, General Torre. sagutin Ang ko na baril po. mo, o sige. Your Honor, nasa Galas Police Station po kami, before kami maghiwa-hiwalay, nagka-areglo na kami, hinanap po ng investigador yung papeles ko, ng baril ko. Nilabas ko po yung PTC, registration, LTOP. Sabi ko, pwede ko rin kunin yung baril ko sa bag ko, ilalabas ko. Okay lang ba? Sige po, tanggalan niyo po ng bala. Tinanggalan ko po ng bala. Binigay ko po sa investigador. Sabi ng investigador, Gonzales, pwede bang i-turn in mo ito sa amin dahil sa insidente? Sabi ko, bilang dating pulis, alam ko naman kung walang file case at kompleto ang papers ng baril ko, siguro hindi na kailangan i-turn in. Not unless may magpa-file ng kaso sa akin. However, sabi po nung investigador ko, kasi sabi ni CO, tayo pong mga PNCO, pag sinabi ng CO, sumusunod po tayo kagad. Kaya ang sagot ko po, sinabi ba ng CO ninyo? Oo, sargento, sabi niya. O sige, iwan ko na. Resibuhan niyo, turn in ko. Ganun po ako kadaling nag-turn in po ng baril ko po. Okay. So, kinuha pala, kinumpiskate talaga pala ang baril mo. Yes. Doon sa Galas Station. Yes, Your Honor. Kinuha, kinumpiskate Opo. after that incident. Yes, Your Honor. Okay. General Lucas, afterwards, ano nangyari na? So nung nakita namin yung video na lumabas nung August 27, that was Sunday, I immediately called up General Torre kung na-identify yung bumunot sir ng baril. So immediately thereafter, binigay sa amin ni General Torre yung report. So on that day, nirevoke namin yung LTAP ni Mr. Gonzales, which consists of 4 firearms, 3 caliber 45 and 1 caliber 9mm. Thereafter, nung August 28, kinonfiscate na namin yung 3 baril niya. Yun, Honor. Ilang baril? Sir, 4 po yung nakaregister sa kanya, 3 caliber 45 and 1 9mm. Nasa custody na ninyo ngayon ang mga baril niya. Yes, sir, yung 3 po. Yung isa kasi po, sir, yun nga sinurrender niya sa Galas. So, pwede pa siyang magkakaroon ng... Nirevoke niyo lahat ng papeles niya. Yes, Your Honor. So, pwede pa yung maibalik sa kanya, hindi na? Sir, it will depend upon the discretion na ng FLRRB, pero kasi yan yung board na nagdi-determine kung pwede pa nating restore o hindi. Pero as the approving authority, hindi na po pwedeng magkaroon ng firearm si Mr. Gonzales. Dapat lang, kasi mamaya magdadrive siya, makahagip na naman ng sasakyan yan. Baka bubulot na naman ng baril yan. Was he dismissed from the service? Initially, sir, he retired, but eventually, sir, noong 2018, kung hindi po ako nagkakamali, he was dismissed. Yes. So, bakit siya na-issuehan ng PTC-4? Sir, because yung firearms niya is na-register yan before pa, sir, siya na dismiss or nag-retire. Pero ito lumalabas sa klaro na kulang yung data natin dyan sa IPO. Kasi kung nakita lang ninyo doon sa database ninyo na, dismiss pala ito na police, dismiss from the service, ganito ang kaso, dapat hindi na ito na-issue ng PTC-4. Di ba? Supposedly, sir. So, meron na kaming measures, sir, na ginagawa, sir, para matrace namin yung mga na-dismiss, sir, na mga nasa gobyerno. The license was renewed last 2021, sir. So dapat meron kayong database para dito, para hindi kayo malusutan. Ngayon, tingnan nyo, nakita yung weakness ninyo. Nakita ang weakness ng EPO as far as data is concerned, na kulang kayo ng data. Had it came to your attention na ito pala siya dismiss na police,
hindi nyo yan ma-issue ng PTC4. Am I correct? Yes, Your Honor. Oh. Paano ho makakapasa ito si Mr. Gonzales? Una-una, sinabi na Mr. Chair, dismissed po siyang na pulis. Pangalawa, it seems that Mr. Gonzales, Mr. Chair, has an anger management problem, no? Ipa-flash ko lang po ito sa screen bago po magsalita si Mr. Gonzales. Sa barangay lang po nila, narami hong blatter concerning Mr. Willie Gonzales. And I have with me here summary of cases of Mr. Gonzales. Parang ano to, 10. No? Ay, ito po sa akin. Senator JB, ilan dyan ang grave threats sa mga Isa po, merong robbery, prostrated homicide, obstruction, perjury, robbery, prostrated homicide, grave threat, violation of PD 1866, grave coercion, and light threat. So may grave threat, may light threat. Ito pong nasa half screen po, Mr. Chair, are blatters, no, sa barangay po nila. Mukhang sa barangay nila, mukhang hindi rin maraming kaibigan si Mr. Gonzales. I would like to give the floor to Senator Robin Hood Padilla for his questions. You have the floor, sir, and please take over for a while. Share break lang ako. Maraming salamat po, Chairman. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Siyempre po sa aking idol, Senator Bong Revilla. Alam nyo, malungkot ako eh. Malungkot ako dahil ako isang taong nagbayad ng kasalanan ko, Sir Gonzales. Nung ako ay dumaan sa ganyang init ng ulo, bumuno ako ng 3.5 taon. Ito po kasing kaso na ipinatong sa inyo, alarm and scandal, 1 day to 1 month. Isa lang masasabi ko, Sir Gonzales, napakaswerte po ninyo. Sapagkat ito pong nangyari na to para sa akin, apektado po dito yung mga responsible gun owners na kami, nabanggit kanina yung muntik nga akong nalaglag sa upuan kasi napag-usapan na naman yung kriminal. Buti na may absolute pardon na ako. Nabigyan kami ng pagkakataon uli na magkaroon ng baril. Kasi yung baril, pwede yung depensa yan saka sa sports. Hindi yan opensa. Hindi yan isang bagay na parang kang nakainom ng gin ang tapang mo na pag may baril ka. Sana, kasi kalmado na kayo. Nung dumating kami, kalmado na kayo. Kaya hindi na kami makaporma dito. Parang ayos na kayo eh. Ayos na kayo. Ayaw magreklamo ni Sir Bandiola. Alam niyo, Sir, tama naman yung arrive mo eh. Na, sabi nga sa English, when you become a parent, having a principal is not a priority. And bilib po ako sa inyo sa oras na yun sapagkat pinoproteksyonan niyo yung pamilya niyo. Pero bilib din ako dito sa anak ninyo. Kasi itong ganap na to, sana wag nang maulit. Kasi pagka ito, walang naparusahan dito, boss. Alam mo naman ang ugali ng mga Pilipino, nakalusot, baka ako makalusot din. Mahirap naman mag-init-initan ng ulo dito, malamig na lahat ng ulo nyo. Pero ako talagang, Chairman, malungkot ako. Malungkot ako sapagkat hindi naman sa gusto ko po kayong Kaya lang, siyempre may nagawa kayo, boss eh. May nagawa kayong isang bagay na kinasahan mo ng baril yung tao, binatukan mo pa. Mainit din ang ulo ko, pero hindi ko pa naman nagawa yun. Hindi naman ako ganon. Suntukan lang talaga. Magbabag tayo dyan kung gusto mo. Pero pag may baril na talaga, iba na yun eh. Sana, wag nang maulit ito. Tapos napanood ko po kayo, sabi nyo dun sa isang interview nyo, babarilin nyo talaga. Your Honor, i-disable ko lang siya kung talaga susugurin niyo po ako. Kasi sabing inamin naman po niya kanina nung wala pa po kayo. Susunggaban niya ako talaga. Susugurin niya ako. Pero babarilin nyo? Sa paalam po, siyempre, para i-disable lang po. Kasi galing po ako sa opera tsaka may edad na rin po ako eh. Ba't po ba kayo naglabas ng baril? Kasi susugod po siya sa akin. Pagbaba ko po kasi nanlilisik yung mata niya. Ang matawad ko pong hiningi kanina, ulitin ko po sa inyo, yung pong nabatukan ko, naglabas ako ng baril at nagkasa. Nagkasa po ako para huminto lang po siya ng pagsugod sa akin. If ever susugod siya. Alam mo, sir, hindi ko po matatanggap kasi tayo gun owners tayo, responsible, bawal yun. Hindi mo dapat nilalabas, sir. Pasensya ka na, ayoko po magtaas ng boses sa inyo dahil nakatatanda po kayo. Pero hindi ko po ako papayag na tatanggapin po natin yan ng mga gun owners na pagka ganun, kakasaka na ng baril. Ay, wag naman po. Your Honor, kaya po, inihingi ko po ng tawad kanina po yun. Opo. Huwag nyo na pong i-justify, sir. Okay na po yung na humingi po kayo ng apology. Okay na po, boss.
tapusin na po natin doon kasi lalaki po. Parang iwan po natin sa mga kababayan natin, hindi talaga proper yun na ikaw ay gun owner, lalabas mo yung baril mo, ay pambihira. Hindi po, tatapos na po ang panahon ni Jesse James. Senator Robin Hood Padilla, Opo. if I may ha? Opo. Hindi lang. Alam mo, so next time, ako ko kung may balik pa sa'yo yung privilege to own and possess a gun. Kung may balik ha, kung may balik, sakaling may balik. Pero I'm not assuming na ibalik. Sigurado ako, mukhang malabo na. Pero just in case, if you're given a second chance, dapat ganun ang gawin mo. Oh. Nalilisik yung mata niya. Binatukan mo, di ba? Pak! Binatukan mo. Tapos nalilisik yung mata niya. Kung hindi ka trigger happy dapat, gumanong ka na lang sana. Oh. Wag ka, may baril ako. Bubunutin ko ito kapag patuloy kang pag-assault sa akin. Bubunutin ko, may baril ako. Siguro matakot rin yun siya kung abante siya, di ba? Dapat, kasi nagbunot ka, kumasa ka. Pero kung hindi ka bumulot, sabi, may baril ako ha, huwag kang lumapit. Mas makuha mo pa yung simpatiya ng publiko kung ganun. Tama po. Ha? Tama po kayo, Your Just Honor. giving you an advice. Go ahead, Senator Romero Padilla. Please continue. Salamat po, Chairman. Sir Bandiola, ano pong Honor. naramdaman naman ninyo nung kay Chairman? Maraming salamat po. Basta isa lang ang paalala ko po sa lahat ng nandirito at sa mga nanonood. Ang baril hindi ho yan sandata para maging matapang kayo. Pambihira, oo. Salamat po, Chairman. Thank you, Senator Robinson Padilla. You have the floor, Senator Bong Revilla. Actually, Mr. Chairman, natanong na siguro yung lahat na dapat itanong sa kanila, pero siguro ang moral lesson dito lamig ng ulo. Huwag tayong pabigla-bigla, lalo na kung may baril. It's not only maging mga pulis din, di ba? Minsan, lalo kawawa ang sibilyan lalo na ngayon, marami may baril din. Di pagka nagkapormahan sa kalye, biglang bunutan na lang ng baril, di patayan tayo, nadamay na yung mga sibilyan na walang baril. So baka dumating tayo doon sa panahon na lahat ng mga baril natin na may lisensya ay makansela din. Kaya we should be careful. Anong moral lesson Opo, sa'yo? Your Honor. Anong moral lesson sa'yo, Willie? Ano po, Your Honor, siguro yung dapat pinagpasensya ko na lang po yung ginawa sa akin at unang-una po, ayoko na po magbaril. Ayun, very good. Sigo ba sa iyong pananaw, sa tingin mo ba dapat kang managot sa batas? Opo, may kasalanan po ako nagawa po. Inaamin ko po yun. Aminado po ako, Your Honor. Well, siguro, yun nga. Moral lesson talaga, wag tayong padalos-dalos, wag tayong pikon sa lansangan, lalo na pag traffic. Ito'y magsilbing aral, katulad ng sinabi ni Senator Robin. No? Magsilbing aral sa lahat. Lalo na kung may baril ka, napakabilis damputin yung baril mo sa, kasi iputok no? Kasi, sabi sa Cavite, pagka binunot yung baril, pinuputok Butin lang, di mo pinutok, no? Sigurado. So, yun ang dapat na maging leksyon sa lahat, na sana ay maging mahinahon, malamig ang ulo, lalo-lalo. Pag may tapik na gano'n, ilang 10 hinga lang yan. Katawarin ko na lang, di ba? Kaysa makulong ka. Tama po kayo, Your Honor. Tama po kayo. Huwag ka na sumagot, baka matagdagan pa yung kaso mo. Sige. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Bong Revilla. Yung the best anger management is deep breathing. 3 deep breathing, wala na. Tapos na yung galit mo. Wala na. Hindi mo na nababatukan dapat yun. Imbis na bumaba ka sa kotse kagad, doon ka, standby ka sa kotse. After ng 3, wala na. Hindi ka na bababa. Sige, bye-bye. Ganun ka na. But anyway, Senator, Attorney Victor Llamas, Juan Victor Llamas, you want to say something, sir? From DLG? Magandang hapon po sa inyo, Yes po. Senator Bato, Senator Robin Hood, Senator Have the floor. Revilla. Maraming salamat po dito po sa pagkakataong ito. Nagkaroon po tayo ng ganitong hearing para maliwanagan po yung mga pangyayari po. No? Una rin po, gusto ko rin pasalamatan yung PNP dahil po sa kanilang aksyon na pagsampa ng kaso. Bagamat nung una ho ay ayaw magreklamo, mag-file ng complaint. Pero ganun pa man dahil po sa direktiba rin po ng aming departamento, kailangan ho magsampa ng kaso para ipakita rin po natin sa PNP na talaga pinoproteksyonan natin ng publiko. Kaya ginawa rin po yun ng, maganda rin po ang ginawa po ng ating kapulisan po doon. At tungkol po naman po doon sa mga firearms, ayan po yung pag-aaralan po lahat po ng departamento, ng PNP. Re-revisitahin po natin yung ating pong rules po tungkol po doon sa gun ownership po. Maraming salamat po. Narinig mo man lahat, di ba? Yung mga sinasabi kanina. Siguro kung meron kayong magandang proposal, this committee is willing to accept all your proposal at pag-aralan namin dito. Thank you. Sino pang gusto magsalita from the biker group?
Short lang natin para kasi mag-start na rin yung hearing namin. Magandang hapon po. Right. Thank you, Mr. Ramera Gonzales. Yung tatlong kuan mo, yung Akilit 3 po. is of transportation, education, enforcement, and engineering, di ba? Pwede ko dagdagan na isang E. Pang fourth E. There should be 4 E's. Ano po isa? Isang E, emotional stability. Para walang gulo. Emotional stability. Pwede po. Para walang road rage. So, maraming salamat sa inyong lahat. Let me read my prepared closing statement. Una sa lahat, I would like to emphasize the point I raised with Mr. Banjola earlier. What we are dealing with here goes beyond our sense of personal gain and protection. In the conduct of this hearing, as with every hearing, our goal is always for the greater good. This is why when I look at Mr. Banjola, I do not see only him. I see him as the representative of every other cyclist who will ever find themselves in the same situation. Sa parehong paraan, si Mr. Willie Gonzales din ay kumakatawan sa lahat ng Pilipinong napagkalooban ng PTC-4 or permit to carry firearms outside of residence. Paano na lang kung sa susunod na pagkakataon, hindi na makakapigil ang may hawak ng baril? Paano kung walang CCTV? In the face of these questions and concerns, your Senate is taking responsibility to do what must be done. Since roads are intended for everyone's use, it is but natural and incumbent upon us to craft laws and policies that adequately address everyone's concerns in relation to road usage. Taking off from the valuable input of our advocacy groups, let us transform our road environment into one that is friendly and safe for all. Magkaroon tayo ng global na pananaw sa pagtugon sa ating problema sa traffic. A global perspective means that we look at the traffic problem holistically, taking into account the individual users, the pedestrians, the cyclists, including even the environment as well as the economy. Guys, kung magpapasalamat sa inyong lahat sa pagdalo sa hearing na ito. Lalong-lalo na kay Mr. Alan Banjola dahil sa likod ng lahat ng abala at takot na nararamdaman mo sa loob nitong mga nagdaang linggo. Pinili mo pa rin pumunta at ibahagi ang inyong testimonya. Salamat din kay Mr. Wilfredo Gonzales dahil hindi man nagkakatugma ang lahat ng detalye, malaking bagay na rin na andito po kayo kaya kahit na kayo ay may karamdaman. I also wish to thank all the government agencies, the private, well-meaning citizens, as well as our various road safety advocacy groups for heeding the invitation of this committee to shed light on this incident. With your help, we can ensure that our roads are safer and can be equitably shared, not just by the privileged few, but by all. So with that, again, nagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa inyong presensya. Thank you. The PNP, General Torre, General Atty. Fortun, Earl Banjola, Alan Banjola, sa inyong lahat. Maraming salamat po, General Lucas. The hearing is hereby adjourned.